Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Game 4 ng Milwaukee Bucks at ng Indiana Pacers. No Giannis and Damian Lillard sa game na ito para sa Bucks at napatalsik pa si Bobby Portis Jr. matapos ang dalawang technical foul sa first 6 minutes ng game. Magandang laban ang pinakita ng Bucks sa game na ito. Hindi nga nila ginawang madali tulad ng inaasahan ng game na ito para sa Pacers. Ganun pa man sa fourth quarter nga ay magkakasunod na 3 points ang ginawa ng Pacers at talagang bumigay na ang Milwaukee Bucks na kulang talaga sa firepower. Tuluyan na nga binaon ng Pacers ang Bucks sa 3-1 deficit sa score na 126-113. 29 points, 9 rebounds, and 7 of 9 shooting sa 3 points si Miles Turner, 24 points si Tyrese Haliburton, 15 points, 9 assists si Nembhard, at 13 points, 9 rebounds, 7 assists si Pascal Siakam. Kapos naman ng 27 points, 9 rebounds si Brook Lopez, 25 points, 10 rebounds, and 5 assists si Chris Middleton, at 20 points si Malik Beasley. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 4 ng Minnesota Timberwolves at ng Phoenix Suns. Looking for sweep nga ang Timberwolves sa game na ito, ganun pa man ay ayaw nga kagad sumuko ni KD. Solid first half nga ang kanyang pinakita. Quick 20 points nga siya and 5 rebounds on 7 of 10 shooting sa field at nagambag din si Devin Booker ng 19 points. Ganun pa man kahit ang ganda na nga ng nilalaro nila at medyo off game pa si Anthony Edwards, 5 puntos lang nga ang lamang nila patungo sa halftime sa score na 61-56. For the first time din sa series na ito ay mas maganda nga ang 3-point percentage ng Suns sa first half kaysa sa Minnesota Timberwolves. Sa third quarter naman ay 18 points ang ginawa ni Devin Booker at ito na nga ang Booker na nakasanayan natin sa playoffs. Ganun pa man sa fourth quarter nga ay take over mode na si Edwards sa opensa at depensa. Pinakita niya nga na oras na niya ito at tuluyan na nilang winalis ang Phoenix Suns sa panguna ng 38 points, 8 rebounds, and 6 assists ni Anthony Edwards at 28 points, 10 rebounds si Karl Anthony Towns. Maghihintay ng Minnesota Timberwolves sa magwawagi sa series ng Denver Nuggets at Lakers. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers at sa Denver Nuggets. Sa first 4 games nga ng series na ito ay isang bagay nga ang common at ito ay ang bad start ng Denver Nuggets. Ni isang beses nga ay hindi natapos ang first quarter na sila ang may hawak ng lamang. Sa first 3 games nga ay nakuha pa din nila ang panalo and just enough nung game 2 na makagawa ng buzzer beater si Jamal Murray. Ganun pa man sa game 4 nga ay kinabos na sila mga kaibigan. Kudos nga sa Lakers dahil sa wakas ay hindi na sila nag-choke. Hindi na nawala ang kanilang double digit lead. Major issue nga ang bad start ng Denver Nuggets. Hindi ito pinag-uusapan noon dahil naukuha naman nila ang panalo. Ngunit sa game 4 nga ay lumabas na ang epekto nito at tiyak na ito nga ang pag-uusapan nila sa film session other than the points in the paint and second chance points ng Lakers. Kaya naman kung ikaw nga ang Lakers ay dapat na maging handa ka dahil ang talo ng Nuggets sa game 4 ay malaking wake up call sa kanila na maglaro ng championship level basketball buong game at hindi lamang kapag nalamangan na sila ng double digits. Kaya naman expect Nuggets to be very focused to start the game 5 at sa Lakers nga ay kailangan nila sabayan ang Denver Nuggets na gustong bumawi at ganadong tapusin na ang series na ito sa harap ng kanilang mga fans. Sino ba sa palagay nyo magwawagi dito?